Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung totoo nga bang takot si Itachi at si Kisame kay Jiraiya. At kung totoo man ito, ano kaya ang kinakatakot ng dalawang ito? Si Itachi at si Kisame ay good partner na miyembro ng Akatsuki. Silang dalawa ay parehong rogue ninja, kung saan silang dalawa ay matinik pagdating sa assassination o sa pagpatay. Paano nga ba sila naging duo? Isa dami-dami ng Akatsuki member, bakit silang dalawa pa? So based ka sa pagkakaalam ko, si Itachi ang ginawang partner ni Kisame upang nga mabantayan si Kisame. So bakit kailangang bantayan? Kasi dahil based nga sa history of killing ni Kisame, karaniwan nga niyang pinapatay ay ang mga taong close sa kanya at pati na rin yung mga traitors. Kung saan, kung matatandaan, bago nga naging rogue ninja si Kisame ay kabilang muna siya sa 7 ninja swordsmen of the mist. Pero nung malaman nga niya yung kasamahan niya na si Fugoki ay nagbibigay nga ng informasyon sa ibang ninja sa ibang village, pinatay niya ito. Humanga naman dito yung Mizukage sa ginawa niyang ito, pero matapos nga niyang gawin ito ay na-realize niya na ang mundo ay punong-puno nga ng kasinungalingan. Kung mapapansin, 'di ba, halos parehas sila ni Itachi. Itong si Itachi naman, pinatay niya yung angkan niya dahil nga sa pagpaplano ng kudeta. Kung titignan, it's all about loyalty. Nagawa nila ito dahil sa loyal sila sa kanilang sari-sariling mga nayon. Ito rin siguro yung isa sa rason kung bakit sila naging mag-partner. Hindi natin maipagkakaila na talagang ang dalawang ito ay talagang malalakas na ninja. Kita nyo naman siguro sa series kung gaano sila kalakas pagdating sa pakikipaglaban. Pareho pa silang naging miyembro ng assassination group, which is si Itachi, former member ng Anbu. Tas si Kisame naman ay former member naman ng 7 Ninja Swordsmen. Kung saan ang 7 Ninja Swordsmen na ito ay sinasabing kapag sila ay nagsama-samang 7, kayang-kaya nga nilang pabagsakin ang isang nayon. Diba? So powerful talaga. Alam natin na malakas itong duo na ito, pero how come? Sa anong dahilan, sa papaanong paraan sila natatakot dito kay Jiraiya? Pero ito, paano kaya nabuo ang sabi-sabing ito na takot silang dalawa kay Jiraiya? Kung matatandaan, sa season 1 ng Naruto, kung hindi ako nagkakamali sa episode 83, may conversation o pag-uusap itong si Itachi at si Kisame. Kung saan ay pinag-uusapan nila dito si Jiraiya. Sinasabi dito ni Kisame kay Itachi na kapag si Itachi ang lumaban kay Jiraiya ay makakalaban ito ng patas. Pero kapag si Kisame, baka hindi nga daw niya ito kayanin. Dahil sa masyadong ang malakas itong si Jiraiya. At sumang-ayon naman dito si Itachi. Kung saan sinabi nga ni Itachi na kung sakaling ang magawa nga nilang mapatay si Jiraiya, tiyak na pati silang dalawa ay patay din. Dahil dito ay wala na nga silang magagawa. Tas dagdag pa ni Kisame guys pati nga daw yung Uchiha clan at yung 7 Ninja Swordsmen ay nakahanda nga daw na ipagtanggol yung pangalan ni Jiraiya. So parang ibig sabihin dito ni Kisame ay yung reputation nitong si Jiraiya. So dahil nga sa pahayag o sinabi nga ng dalawang yan ay kinonsidered na nga na takot talaga silang dalawa kay Jiraiya. Kasi kung pagbabasehan yan, talagang walang duda na takot na talaga silang dalawa kay Jiraiya. Kasi sa kanilang bibig mismo nang galing na silang dalawa ay walang panama pagdating sa lakas ni Jiraiya. At during episode 84 naman, noong pagkakita nila kay Naruto, yung kukunin na dapat nila si Naruto, kaso dumating nga si Sasuke at nang naglaon ay dumating naman si Jiraiya. Gumamit si Jiraiya, diba, ng malaking palaka upang nga makorner si Itachi at si Kisame. Matapos niyan ay nagawa nga nilang makalabas at sila ay tumakas na. Talaga kayang tumakas sila dahil sa hindi nila kayang labanan si Jiraiya? Dahil sa kabila ng mga ipinakitang yan guys, no, marami pa rin ang Naruto fans ang nagsasabi na hindi talaga takot itong dalawang ito kay Jiraiya. I mean, sinasabi dito na kayang-kaya nga nilang talunin si Jiraiya. Dahil ayon dito, kung talagang maglalaban o lalabanan ni Itachi at Kisame si Jiraiya, matatalo talaga itong si Jiraiya. Dagdag pa rito, kung pagbabasehan yung episode 84, which is madali lang silang na-corner ni Jiraiya, ito ay dahil distracted ang dalawang ito.
Meaning hindi sila nakafocus na labanan si Jiraiya. Kasi, di ba, kung mapapansin no, nakatalikod silang dalawa. Doon sila sa dalawang bata nakafocus, which is ang batang Naruto at ang batang Sasuke. Kung saan si Itachi ay mas ginagalit pa nga si Sasuke at si Kisame naman ay akma naman nitong tutulungan si Itachi dahil nga sa susugod na nga itong si Naruto. Pero kung mag-focus yung dalawa, talagang mahihirapan itong si Jiraiya. Ito, kung mag one-on-one si Kisame at si Jiraiya, maaari nating sabihin dito na matatalo itong si Kisame kasi kahit sabihin na natin na madami nang natalo si Kisame pagdating naman sa knowledge and experience, mas lamang naman itong si Jiraiya. Pero mahihirapan pa rin si Jiraiya kasi kita nyo naman, hindi naman basta-bastang ninja itong si Kisame. Kasi ito tignan nyo, being member of Seven Swordsmen is talagang walang doubt ang lakas ni Kisame. Ito pa, si Kisame rin ang pinakamagaling na kidnapper ng Akatsuki kasi nakukuha niya ang target ng buhay pa. Patunay dito yung nagawa nga niyang makuha si Roshi, ang Four Tails Jinchuriki, nang hindi gaanong lumalaban. Napabilib din sa kanya si Killer Bee, namuntikan din niyang nakuha. At yung laban nila ni Guy, na open ang 6 gate upang labanan ang 30% lang na power clone ni Kisame at 7 gates para labanan naman ang real Kisame nang walang samihada. Pero itong si Jiraiya kasi bukod sa knowledge and experience, marami din siyang alam na jutsu na maaaring pang-counter sa attack ni Kisame. Ito, pag nag-sage mode si Jiraiya, magagamit niyang Auditory Genjutsu. Pag hindi ito nagawang maiwasan ni Kisame, mapaparalyze siya talaga dito. Ito, pagdating naman kay Itachi, mas malakas si Itachi kumpara kay Jiraiya. So, bakit nila ito nasabi? So, ito nga, sa isang chapter ng Naruto, sinabi dito ni Orochimaru na mas malakas nga si Itachi kumpara sa kanya. At ito, kinonsider na si Orochimaru ay mas malakas nga kumpara nga kay Jiraiya. Kasi during part 1 sa manga series din, natalo ni Orochimaru si Jiraiya. Ito yung scene na aalis na si Orochimaru sa village. So, dyan nga ibinase ang lahat. So, dahil dyan, pag naglaban si Itachi at si Jiraiya, maaring equal or mas malakas si Itachi. So yan ay sa one-on-one lang guys pero ito, ang usapan natin dito is Kisame Itachi versus Jiraiya. So dyan nga pinagbasehan ang lahat guys. So pagdating nga dito, sinasabi ngang matatalo si Jiraiya kasi dalawa na yan. Sa tingin nyo, matatalo pa kaya sila kung pagtutulungan nila si Jiraiya? Syempre hindi, diba? Pero bakit dun sa episode 83 to 84 ay ipinapakita na takot sila or wala silang laban kay Jiraiya? Dahil ang lahat ng ito ay dahil kay Itachi. Dahil kung mapapansin, mas superior si Itachi kaysa kay Kisame. Naniniwala si Kisame sa lahat ng sinasabi ni Itachi since si Itachi ay dating taga Konoha. So tiwala si Kisame dito. Meaning parang naniwala lang si Kisame na hindi talaga nila kaya si Jiraiya kasi 'di ba, kung magsalita si Itachi ay talagang napaka-convincing at alam natin na hindi ipapahamak ni Itachi ang Konoha kasi 'di ba, pasekreto nga niya itong pinoprotektahan. So meaning ayaw ni Itachi na magkagulo sa Konoha, kaya naman ayaw niyang labanan si Jiraiya. At kung talagang may balak talaga siya na kunin si Naruto, dapat pagkakita pa lamang nila sa kanya ay kinuha na nila since yun naman yung pakay nila. Pero hindi in-entertain pa nila si Sasuke at si Naruto hanggang sa yun na nga, dumating na nga itong si Jiraiya. Meaning na plano na ito ni Itachi dahil alam niya na hindi magtatagal ay malalaman ni Jiraiya na nasa genjutsu lang pala itong babae. So dito nga pinakita talaga dito na wala talaga siyang planong kunin si Naruto. Ginawa lang niya ito in order to prove na siya talaga ay kakampi ng Akatsuki. I mean, kunwari lang talaga si Itachi na takot kay Jiraiya. Kasi ito kay Orochimaru nga hindi siya natakot, legendary sanin din naman ito paano pa kaya kay Jiraiya? So yan nga ang rason. Pero kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, takot nga ba talaga itong si Itachi at si Kisame kay Jiraiya? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!